At yun na nga no mga kabayan, pag-usapan nga po natin ito pong bagong alyansa hindi po ito yung alyansa nung isang grupo dyan na kung saan yung mga senatorial slate niya ay unti-unti na pong nag-aalisan mga kabayan. Hindi po ito yung alyansang yun. Ha? Wala pong bangag sa alyansa na to. Ano pong alyansang to? Ito po yung alyansa ni Senator Gringo at ni Congressman Dante Marcoleta para mapauwi si Pangulong Duterte. Mantakin mo mga kabayan si Pangulong Duterte po in-special delivery ng gobyernong ito papunta po dyan sa Dahig. Mantakin mo sarili nating eroplano. Tayo pa ang nagpagas. Taong bayan ang gumastos para mapadala si Pangulong Duterte. Napakatindi no mga kabayan. Tapos, nung nagpapasalamat po ang ICC, ano po sabi? Pasalamat sa gobyerno dahil mabilis po na ipadala si Pangulong Duterte. Sige tanggi po yung mga, wala po kami alam dyan, wala kami alam dyan, di kami nakikipag-ugnayan sa ICC. Sino po ba yung gobyerno ngayon? Sino po ba yung mga nakaupo dyan? Ano ba, gobyerno ba to ni Rastaman? Si Rastaman ba ang Pangulo? Nagpasalamat sa inyo kay ICC, tapos sabi, hindi, wala kaming kinalaman dyan. Sino ang gobyernong tinutukoy ng ICC? Sino? Si Trillanes? Si Trillanes na ba ang Pangulo? Yan ang sinasabi ko sa inyo Diba sabi nga, time will tell. Binubuking na kayo ng panahon Diba? Noong una, sabi-sabi kayo ng red notice. Wala naman palang red notice. Tapos sasabihin nyo, hindi, ang mahalaga, nandun na si Duterte. Illegal yung ginawa ninyo. Diba? May pasabi-sabi pa si Carpio na hindi, kahit mali yung pagpapadala doon. Kahit mali, para naman sa ano yun, maayos, para sa kaayusan naman yun. Pinagsasabi nyo. Sinasabi nung na pinipilipit ninyo yung batas O ngayon, nagtayo po ng alyansa si Senator Gringo at si Congressman Dante. Para nga po mapauwi si Pangulong Duterte sa ating bansa. Ito po ay alyansa na nagkakaisang diwa. Hindi po to alyansahan lang katulad nung iba dyan. Panuoyin po natin ito pong binuong alyansa ni Senator Gringo at ni Congressman Dante Marcoleta. Samantala may nakikitang probable cause ang grupo ni dating Senador Gringo Honasan at senatorial candidate Dante Marcoleta para maibalik sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte, lalo na't sinasabing hindi dumaan sa due process ang pagpapadala sa kanya sa ICC. Hinikayat naman ng grupo ang mga Pilipino na suportahan ang kanilang isinusulong na electronic signature campaign para makakuha ng puwersa at makita ng ICC na may kapalpakan sa naging pag-aresto sa dating Pangulo. Para sa detalye, may live report si Erlo Bringas. Erlo. Ali, ang gagawin daw na hakbang na ito ng grupo ni dating Senador Gringo Honasan na isa ding senatorial aspirant ay panawagan para nang sa ganon ay magkaisa ang bawat Pilipino. Ang sabi ng dating senador, hindi ito o wala itong pinapanigan na anumang panig kundi ang kanilang gagawin daw ay para sa kapayapaan din ng ating bansa. Ito ay pro-Filipino. This is a pro-Filipino effort na hindi natin naririnig sa national conversation. Ang question is, ano gagawin natin? Okay, mabuti na itanong mo yan. Hindi na ito issue tungkol kay former President Duterte. Issue na ito ng bayan, ng sambayan ng Pilipino, ng Pilipinas. Yan ang panawagan ni Senatorial Aspirant Gringo Honasan patungkol sa nagkakagulo at kasalukuyang hindi raw nagkakaisang bansa. Dahil dyan mag-oorganisa ang grupo ni Honasan kasama ang Reform Philippines at ang Democratic Party of the Philippines maging ang Malayang QC Party ng isang kampanya para may panawagan ng agarang pagpapauwi kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Matapos itong dalhin sa Dahig, Netherlands, matapos itong maaresto sa bisa ng umano'y warrant of arrest mula sa ICC. Yan ang nakikita nilang solusyon para Grabe mga kabayan, tanda na po ni Pangulong Duterte. Nakita niyo po ba yun? Nakakahawa po
80 years old mga kabayan. Pinadakip mo. Di ba? Hindi ka ba naaawa dyan, Bongbong? Tatanong lang po Kasi naalala ko dapat yung nanay mo, si Imelda, huhulihin yan eh. Di ba? Pero ano pong sabi ni Albayalde? Kawawa naman. Di ba? Matanda na, ikukulong mo pa. Putya, samantalang to, hindi ka naawa Sabihin mo, hindi mo na naipagtanggol, Brad. Sabihin mo, wala kang magagawa, kailangan natin mapagtulungan sa Interpol. Yung bansang Timor-Leste nga, may nagawa, hindi nga pinauwi si Tevez Yung red notice ng Interpol, hindi nga pinapansin Tapos ikaw, Brad, sasabihin mo, wala kang magagawa. Kailangan natin makipagtulungan sa Interpol na inutusan ng ICC. Anong klaseng presidente ka? Nagtatanong lang po. Nakakalungkot mga Brad. 80 years old Sipin mo na lang, magulang mo ganyan. Papakulong. Hindi man lang, di ba? Wala man lang kaso dito sa Pilipinas. Nakakaawa lang mga kabayan. Pag yan namatay sa dahig, for sure, pagkakagulo yan dito sa Pilipinas. Din yung opinion ko lamang. Baka hanapan ako ni Mr. Abante ng ng ebidensya kung magkakagulo. Paano bibigay ebidensya, di ba? Opinion ko lamang yan mga kabayan. At damdamin. Karapatan natin sabihin yan na baka, di ba, pag inabutan na po si Pangulong Duterte sa dahig, mas magulo po yung mangyayari. Nakakatakot po. Wag naman sana, mga kabayan. Wala sige, tuloy po natin, mga kabayan. Ang kasalukuyang sitwasyon na kung saan nagkakaroon ng pagkakahati-hati ang mamamayang Pilipino. Sa ginawang press conference, dito inilatag ang mga maituturing na butas o kapalpakan ng gobyerno o hindi nasunod na batas sa pag-aresto sa dating Pangulo. Sinabi pa ni Honasan na nais nilang madinig ang boses ng taong bayan sa pamamagitan nga ng payapang paraan at pagkakaisa patungkol sa kasalukuyang nangyayaring pagkakabahabahagi sa ating bansa. Importante marinig natin, no? Yung tinig, yung tunay na tinig ng taong bayan, devoid of partisan political affiliation, devoid of the legalities. Dahil, di ba? Ang daming legal opinion na valid din naman, no? So walang pagkakaisa ron, walang konsensus. Saan tayo nagkakaisa? Ang ginawa namin, magtanong kami, sino ang gusto ng gulo? Wala namang nagtaas ng kamay. Sino ang ayaw ng unity? In fact, ito yung plataforma ng unity team na nagluklok sa ating Pangulo sa kinaroroonan niya ngayon. Walang nagtaas ng kamay. So doon tayo nagkakaisa. Ayaw natin ng gulo at gusto natin pagkakaisa. Dahil dyan, isang electronic signature campaigning ang ilulunsad ni Honasan at ng kanyang grupo na kung saan para makakuha sila ng puwersa at makakuha ang atensyon ng International Criminal Court o ICC at ipakita na mayroong kapalpakan sa naging pag-aresto sa dating Pangulo. Nanawagan din sila sa mga Pilipino na masuportahan ang kanilang hanay at nilinaw din nilang wala silang pinapanigan kundi ang kanilang ginagawa lamang ay para sa taong bayan. Kahit na anong pamaraan, basta't pumirma ka, e-signature, dito sa loob ng ating bansa, abroad, pumirma ka para ipahiwatig sa ICC at sa Korte Suprema ng unang hakbang dapat ay magtulungan tayo. Pag-isipan nilang mabuti para humupa yung sitwasyon, ibalik dito sa ating bansa si former President Duterte. Dito litisin. Dahil buhay naman yung mga korte natin, malakas, gumagana naman. Para naman kay senatorial candidate Rodante Marcoleta, marami raw silang nakitang probable cause para makauwi ang dating Pangulo. Una, ang paraan ng pagkakaaresto kay FPRRD kamakailan
matapos na bumalik nga ito sa bansa mula sa kanyang pangunguna ng kampanya ng kanyang grupo ng PDP laban sa Hong Kong. Bilang sa nakita nilang butas ay hindi raw pagbibigay ng karapatan sa dating Pangulo o due process sa ilalim ng batas ng Pilipinas na makita sana ng ICC para mapauwi muna ang Pangulo. Isa pa nga sa kanilang kinukwestiyon ay ang naging paraan ng pag-aresto ng PNP sa dating Pangulo na dapat mismo ang Interpol daw ang gagawa at hindi dapat mismo ang PNP. Parang wala yung warrant of arrest eh. So dapat sana yung representative ng Interpol maliwanag nandun sana, sana yung nagpapaliwanag hindi si General Torre, hindi yung tagapagsalita ng PNP. Hindi nyo ba naitanong bakit yung pati yung nagbasa ng Miranda rights, bakit si General Torre? Bakit wala man lang, okay lang siguro siyang magbasa, ngunit nandun sana sa tabi niya yung representative ng Interpol. Ayon pa sa grupo, maliwanag na nakasaad sa batas na nilabag ang Article 59 ng Rome Statute and pertinent Philippine laws. Nakasaad dito na ang sinumang individual na naaresto ay kailangang dalhin muna sa judicial authority sa custodial state na nakasalig sa batas ng bansa. Kabilang dyan kung ang warrant ay nakapangalan mismo sa nasabing individual na inaresto at kung ang personalidad ay naaresto at nasunod ang proper process at naibigay ang karapatan nito. Pero sa nangyari daw sa dating Pangulo, tila hindi raw nasunod lahat ng ito. Kaya merong probable cause sa maaari itong makita ng ICC at maiuwi sa Pilipinas ang dating Pangulo. Ang gagawin daw nilang hakbang ay nakasalig sa patakaran na maaaring magpaabot ng saloobin ng isang non-government organization para magbigay ng suporta kung sino ang nais mabigyan ng suporta. Dapat siguro ang nakuha natin mula sa kanila, bakit hindi man lang lumitaw nung arestuhin ang dating Pangulo? Samantalang sinasabi nila na ginawa yung pag-aaresto in compliance with the obligation under the Interpol. Kaya lang hindi nyo napansin na hindi man lang nag-figure out kung sino yung representative ng Interpol. Di ba napakalaking ng importansya ng Interpol sapagkat doon pala nakasalig yung pagkaka-aresto sa Pangulo. Dapat lumitaw sana bago inaresto yung Pangulong Duterte, malinaw sana na yung physical copy ng warrant of arrest. Samantala, Ali, ginit din ng mga grupo ng mga grupo maging ng dating Senador Gringo Honasan na nalabag din yung Article 1 Section 1 ng 1987 Constitution o yun nga yung tinatawag na no person shall be deprived of life, liberty and property without due process of law. At ang sabi ng dating Senador Gringo Honasan, wala naman daw silang inaasahan na bilang na makikiisa dito sa e-signature campaign na ito. Pero sa nakikita nilang sitwasyon sa ngayon ay mukhang libo-libo daw ang mga lalahok dito sa e-signature campaign para mapansin ng ICC at mapauwi na nga ang dating Pangulo dito sa ating bansa, Ali. Okay, pero maliwanag naman ang mga kinikwestiyon ng mga tao na nagsasabi nga na itong paraan ng pag-aresto at pagdala kay dating Pangulong Duterte sa The Hague, Netherlands ay labag sa ating konstitusyon. Itong e-signatures at pati physical signatures, dahil sabi nila magsiset up daw sila ng mga desk like halimbawa sa Liwasang Bonifacio. Saan nila ito dadalhin? Ito ba ay dudulog ba sila sa ating Korte Suprema o doon sa International Criminal Court? Ali, ang sabi na sa atin ni dating Senador Gringo Honasan, nais nilang mapansin ng ICC itong kanilang panawagan. At meron din silang panawagan sa Korte Suprema na sana raw madaliin na maaprubahan yung mga petisyon na inihain nitong mga nakaraan para mapabalik ang dating Pangulo. Pero ang sabi sa atin ni Honasan ay wala naman daw silang layon na kung tatawagin doon ng iba na pag-iingay ito, okay, pag-iingay na raw ito, pero ito raw yung nakikita nilang paraan na tahimik at mapayapa para ipanawagan yung ilagay sa tama yung ginawang proseso ng pag-aresto sa dating Pangulo at dito mismo malitis sa ating bansa itong dating Pangulo, Ali. Okay, maraming salamat, Erlo Bringas. So, yun mga kabayan, yun ang tunay na alyansa, no?
may common denominator. Parehas ng nasa isip at ang gustong mangyari para sa ating bansa. Hindi katulad nung alyansahan na mukhang nauwi na sa pagkakabahabahagi. O, hanggang dyan na lang ng mga kabayan at pag-usapan nga po natin ang iba pa po mga issue sa mga susunod pa nating vlogs. Hanggang sa muli, paalam.